Hello guys! Hello mga katipid tips! Yung summer negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng Coke float. So, paano nga po ba gumawa ng vanilla ice cream? At anong pong size ng Coke yung magandang gamitin na mas mababa po yung pinakangpuhunan po natin. At panoorin niyo po hanggang dulo kasi kung gagawin natin siyang business, magkano po ang puhunan per baso at anong size po ng baso, yung malaki po, yung posible po natin tubuin. So kung interesado kayo, tara, umpisahan na po natin. Unahin po natin ang paggagawa ng ating vanilla ice cream at gagamit po tayo ng 1 pack all-purpose cream. So, kailangan i-chilled po natin to overnight pero kung nagmamadali naman po tayo, at least 2 hours ilalagay po natin sa atin pong freezer. So, imimix lamang po natin ito gamit po ang mixer para mas mapa-double po natin ng ayos yung gagawin po nating ice cream. At kapag medyo napadouble na po natin, pwede na po tayong maglagay ng condensed milk. I-mix po ulit natin at dito maglalagay po tayo ng vanilla flavor. So, importante po ito, wag nyo pong i-skip kasi ito po yung magpapasarap sa vanilla ice cream po natin. Estimate 5 to 8 minutes ko po itong minix pero depende pa rin po ito sa mixer na gagamitin po natin. Basta mahalaga po doon is mapadouble po natin itong atin pong all-purpose cream. Try na ako nung nakakaraan na ibang brand yung ginamit natin pero meron pong aftertaste. Hindi po siya nalalapit dun sa Coke float na gagawain po natin. Kapag okay na, titimbangin ko lamang po ito para meron po akong idea sa nagawa po natin. Para sa costing is hindi po tayo mahihirapan. So, itong ginawa natin ito ay tumitimbang ng 323 grams. Okay? So, dahil okay na yung ating ice cream, kasi ito, pagkagawa po natin on the spot is pwede na po natin gamitin. Kung gusto naman po natin na medyo matigas yung ating ice cream, so pwede natin ilagay sa freezer. Pero halimbawa, kung sa labas natin ito ititinda, hindi na po natin kailangan dito ng ref. Kasi itong ginawa po natin na vanilla ice cream, pwedeng ilagay na din po natin ito sa loob ng pinakang cooler po natin. So, 'di ba? Kahit saan is pwede po nating dalhin itong Coke float business po natin. Hindi na po natin kailangan ng ref dito. Basta importante, meron po tayong cooler o kaya naman po ay styro. Gagamit tayo dito ng chocolate syrup at kay ACC yung ginamit po natin. Mas better, itong chocolate syrup po natin, isasalin po natin sa squeeze bottle para mas mabilis po natin gamitin. Pwede naman po tayong gumawa ng homemade syrup. Meron na po tayong video dyan. Pero ito, syempre, mas convenient, di ba? Hindi na tayo magluluto-luto dyan. Tapos ito, kahit hindi po natin ilagay sa ref is okay po lamang. So, walang sira yung ating chocolate syrup. Basta wag lang pong aabutin ng expiration date kasi meron naman pong nakalagay dyan. At yung Coke na gagamitin po natin. So, meron tayong 1.5 at meron po tayo ditong 8 ohms. So, nagtataka kayo kung bakit meron pa nito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung alin ang mas okay sa dalawa. So, ngayon, ready na po natin gawain kung paano po natin siya titimplahin. So, unahin natin ang 12 ounce cup. Magwawalling tayo ng chocolate syrup. Maglagay na din po tayo ng yelo. Pupunuin lamang po natin. Estimate 3 cubes at ang ipang pupuno na po natin dito ay yung Coke na gagamitin na po natin. Magtatoppings na po tayo ng vanilla ice cream. 1 scoop po yung ilalagay natin. Estimate tumitimbang ng 15 grams. Maglalagay na din po tayo ng chocolate syrup. So estimate yung pinang-walling natin at toppings na chocolate syrup 1 tablespoon po yon. So ganun lamang pong kabilis timplahin yung atin pong Coke float. 16 ounce cup, magwalling ng chocolate syrup, maglagay ng yellow, estimate 4 to 5 pieces ng ice cubes, at yung pinakang Coke po natin ang ipang pupuno, 1 cup or 8 ounce. 1 scoop ng ice cream, so pwede tayong gumamit ng piping bag, pero mas madali pa rin gamitin yung pang scoop ng ice cream. And then, magtoppings na po tayo dito ng chocolate syrup, estimate ang walling at saka yung ating toppings 1.5 tablespoon. Sa 22 ounce cup naman po tayo magwalling ng chocolate syrup, maglagay ng yellow, estimate 5 to 6 pieces, at maglalagay ng 1.5 cup ng Coke. At yung toppings na ice cream po natin dito, 1 scoop at 1/2 scoop.
magdadagdag po tayo ng ice cream kasi mas dumami po yung ating Coke para hindi po tumabang. At yung atin pong chocolate syrup, 1 and 1/2 tablespoon din po. Yung pinakang walling at saka yung pinakang toppings po natin. So, diba, ganun lamang pong kabilis gawain yung ating Coke float. Madali lang siya talagang i-ready, diba? Sa hitsura at hitsura mga katipid tips is hindi naman magpapahuli dun sa nabibili po nating Coke float. Ito na lang nasa gitna at tikman natin. So, yung straw natin ha, malaki lamang po available yung meron ako dito sa bahay. Pero pwedeng yung maliit na straw na po yung gamitin natin. Okay, so yung ating chocolate syrup is bagay po dito. Okay na din po yung lasa niya. So, kung hindi man po siya magkatulad is sobrang lapit na nung pinakang lasa. Talagang malalasa natin yung chocolate. Tapos, yung ice cream na ginawa po natin is bumagay dito. Kasi nung nakakaraan is meron na po akong ginawang ice cream. So, para sa akin, iba yung lasa niya. Hindi siya maihahalin tulad sa Coke float. Pero itong ginawa nating ice cream na ang gamit natin ay Slay All-Purpose Cream. Tapos, nilagyan natin ng vanilla. So, mahalaga po yung paglalagay ng ating vanilla para lumapit yung lasa sa nabibili po nating Coke float. Ngayon, kung gagawin naman natin siyang negosyo at titipid tip, alin nga bang size ng baso, yung malaki po, ang posible po natin tubuin. So, mag-costing na po tayo. So, yung pinakang costing natin, mag-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So, magkakaibang presyo po talaga yung mabibili po natin. Umpisahan po muna natin sa mga ingredients na ginamit po natin. Vanilla ice cream na ginawa po natin. So, yung isang pack ng all-purpose cream, 72 pesos. Condensed milk, 90 grams, 10 pesos. So, sa vanilla na inilagay po natin, sabihin na po natin na 3 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. Isama na din po natin dito yung pinakang labor at kuryente po natin. So, saglit lamang naman po yun at isang piraso lamang po yung ginawa po natin. So, sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Kaya, ang total ng ice cream natin na puhunan ay 90 pesos. So, nung tinimbang na po natin, itong ating vanilla ice cream, ang naging timbang ay 323 grams. Ngayon, yung kada isang scoop na ilalagay po natin, tumitimbang naman po ito ng 15 grams. So, kapag itinivide na po natin yon, makakakuha po tayo dito ng 21.53 na serving. So, yung 90 pesos na pinakang puhunan po natin, i-divide po natin sa 21 at ang kalalabasan po nun, 4.28 po ang pinakang puhunan po kada isang scoop. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pong chocolate syrup. So, ang presyo po nito, 166. Pero kapag chinek out na po natin, 175 pesos po yung lumalabas. So, hindi ko alam kung bakit. Ganon. Tapos, kapag i-order ko na po siya, naka-free shipping naman po siya. 175 na lamang po yung babayaran po natin. Ngayon, para sigurado, kasi hindi naman natin lagi masasabi na lagi po tayong free shipping. Kapag nag-plus tayo doon ng pinakang shipping natin, so dito sa lugar po namin ay 36 pesos. So, ang total ay 211 yung pinakang puhunan po natin dito sa chocolate syrup. So, ito po ay 1 kilo or 1,000 ml. Ngayon, i-divide po natin sa 1 tablespoon or 15 ml. Lalabasan po nun, makakakuha po tayo dito na 66 na order na 1 tablespoon. I-divide po natin sa pinakang puhunan. Ang kalalabasan po nun, 3.19 po ang pinakang puhunan po natin kada 1 tablespoon po ng chocolate na ilalagay po natin dito. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung Coke na gagamitin. Meron ako ditong dalawang size, isang 1.5 at saka isang 8 ounce. Ngayon, dito po sa lugar po namin, sa bilihan po ng soft drinks, kapag 6 pieces yung bibilihin po natin, mabibili po ito ng 60 pesos, pero pag per piece, 65 pesos. Ito naman pong 8 ounce, mabibili po ng 91.50, kalahating case, 12 pieces. So, pumapatak po ng 7.62, ito pong 8 ounce. Or, alin ang mas mura dito? So, itong 1,500 ml, kapag i-divide po natin yung 237 ml or 8 ounce dito sa 1.5, makakakuha po tayo ng 6.39 na 237 ml dito sa 1.5. Ngayon, i-divide po natin sa presyo. Yung 60 pesos, i-divide po natin yung 6.39 at ang kalalabasan na po ng 9.38 po ang pinakang puhunan na po nitong ating 8 ounce or 237 ml. Samantalang, kapag binili po natin
natin ito, 7.62 lamang po pumapatak ang isang bote. So, diba, nakamura na po tayo ng 1.76. So, dito, mamumuhunan na nga lamang po tayo ng bote kasi may bayad po ito. Okay? So, kung hindi na naman natin gagamitin, is pwede naman natin ulit ibenta sa kanila. Natuos na po natin lahat yung pinaka-main ingredients natin. So, tuusin na po natin ay yung sa 12 ounce. So, umpisahan sa pinakang packaging, sa ating cup and lid, at sa plastic take-out na gagamitin po natin. Siyempre, laging kasama yan. Kapag itinik out ng ating customer, mura lamang naman po ito. At yung straw na gagamitin po natin. So, sabihin na po natin na 5 pesos, pero labis pa po yun. Pinakang yellow na gagamitin po natin, sabihin na po natin na 2 pesos. Chocolate syrup, 1 tablespoon, 3.19. 1 scoop ng ice cream, 4.28. And at sa 3/4 ng 8 ounce, may puhunan na 5.71. So, ang kalalabasan po nun, 20.18 po yung pinakampuhunan po natin kada isang Coke float na 12 ounce. So, sabihin na po natin na 23 pesos. Para meron po tayong labor kada isang baso. Pwede po nating ibenta ng 3 for 100. 100 pesos yung bentahan, yung 23 per piece. Kapag iti-times 3 po natin yun, may puhunan na 69 pesos sa 3 baso. At kapag i-minus po natin yun, posible po tayong tumubo ng 31 pesos po sa 3 for 100. So, para meron lamang po tayong idea, dahil tayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, nakasampung order po tayo. So, yung 31, i-times po natin sa 10. Posible na po tayong tumubo ng 310 pesos po sa 10 order. So, diba, hindi na masama. 10 order lamang po yon. Ang tuusin naman po natin ay itong atin sa 16 ounce. So, sa pinakang packaging po natin, sabihin na din po natin na 5 pesos. Ayan po natin, sabihin na din po natin na 2 pesos. So, sa chocolate syrup, 1 1/2 tablespoon. So, may puhunan na 4.78. Sabihin na po natin na 5 pesos. At sa pinakang ice cream naman po natin, 1 scoop, 4.28. Pinakang Coke naman po natin, 7.62. Isang 8 ounce po yun. Yan, kaya total ay 23.9 ang pinakang puhunan po natin sa 16 ounce. Ngayon, sabihin na po natin na 25 pesos para meron po tayong labor. So, ito pwede nating ibenta ng 35 to 40 pesos. Pero ako, pwede ko siyang tuusin ng 40 pesos. Pag minus po yung puhunan, so posible po tayong tumubo ng 15 pesos po kada isang 16 ounce. I-times po natin sa 10 ulit para meron lamang po tayong idea. So, posible po tayong tumubo ng 150 pesos po sa 10 baso na ang sukat po ay 16 ounce. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong 22 ounce. So, sa pinakang packaging po natin, 5 pesos. Sa yellow po natin, 3 pesos. Sa chocolate syrup po natin, 5 pesos din po. At sa ice cream naman po natin, syempre, dadagdagan po natin yon kasi mas dumami po yung Coke natin para hindi po tumabang. So, isa't kalahating scoop. So, may puhunan na 6.42. At sa Coke naman po natin, maglalagay po tayo ng isang bote at kalahati. So, may puhunan na 11.43 po sa Coke po natin. So, may puhunan na 30.85 po kada isang 22 ounce. Pero sabihin na po natin na 33 pesos para po sa labor po natin kada isang baso. So, pwede po natin itong ibenta ng 50 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 17 pesos po kada isang 22 ounce. Para meron lamang po tayo ulit idea, i-times 10 po natin. So, posible na po tayong tumubo ng 170 pesos po kada isang 22 ounce. Okay, so nakita na po natin yung pinakang costing po natin bawat baso. Okay, so, nasa sa atin na kung anong baso yung gagamitin po natin. Pwede rin naman po lahat. Para meron pong pagpipilian. Kasi, di ba, meron halimbawa, napadaan lang, nag-iisang tao lang. So, hindi naman po siya bibili ng 3 for 100. So, dito siya mamimili kung sa 40 pesos or sa 50 pesos. So, yung pagtitinda po nito, nasa diskarte na po natin yon, nasa sipag na po natin yon. Basta consistent po tayo, hindi po imposible na kumita po tayo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or naglalako-lako tayo dyan sa daan. Diba? Okay, so sana meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo sa inyo. Nakikita po tayo ng malaki ngayong summer. Okay, so paano? Hanggang dito na lamang po kasi sigurado madaming nag-iisip na po sa inyo na pwede talaga siyang gawing extra income at posibleng kumita ng malaki. Okay, so hanggang dito na lamang po at kita-kits po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!